Gusto mong mag-ipon? Pero bakit parang laging nauubos ang pera mo? Don't worry, hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy ang hirap makapag-ipon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 10 common reasons bakit tayo nahihirapan magtabi ng pera at paano natin ito maiiwasan. Kapag ang malaking parte ng sahod mo napupunta lang sa pagbabayad ng utang, halos wala nang matitirang budget para sa pag-iipon mo. Imbis na mapunta sa savings o pang-invest, diretso na agad sa interes at hulog. Kaya kahit anong sipag mo, paikot-ikot ka lang at walang naipon na nabubuo. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang sweldo mo, malamang mauubos lang ito sa kung ano-ano. Kapag walang budget plan, walang limit at wala kang kontrol. Kaya imbis na makapag-ipon, mapapansin mo na lang ubos na agad ang pera mo. Kailangan talaga ng malinaw na plano para maipon ka. Yung tipong may nakita ka lang sales, kahit hindi mo kailangan, bibilihin mo agad dahil mura. Akala mo nakatipid ka na. Pero sa totoo lang, dagdag gastos lang ito. Kung lagi kang bibili ng on sales kahit hindi mo naman kailangan, hindi mo namamalayan unti-unti ring nauubos ang dapat sanay maiipon mo. Kapag biglang may emergency, doon ka natatempt gamitin ang savings mo. Kaya imbis na lumago ang ipon, nauubos ito sa hindi inaasahang gastos. Importante na may separate emergency funds ka para hindi nagagalaw ang pera na dapat sana ay nakalaan para sa tunay na ipon at future mo. Kapag payday, todo gastos agad sa pagkain, shopping at gimmick. Masarap sa umpisa pero kinabukasan wala na halos matira sa wallet mo. Ito ang tinatawag na one day millionaire. Kung hindi mo pipigilan, palaging mauubos ang pera at walang matitira para sa ipon mo o future needs na inaasahan mo. Maraming tao ang naniniwala na hindi sila makakapag-ipon dahil maliit ang kita nila. Pero ang totoo, kahit maliit ang income, pwedeng makapagsimula basta disiplinado. Kapag mali ang mindset, hindi ka makakausad. Ang pag-iipon nagsisimula sa tamang pag-iisip at unti-unting disiplina sa paggamit ng pera sa araw-araw. Kung inuuna mo palagi ang luho kaysa pangangailangan mo, mahirap talagang makaipon. Lagi kang bibili ng latest gadgets, bagong damit, o kung anong uso. Pero ang totoo, hindi naman lahat kailangan. Kapag hindi mo matutunang i-prioritize ang needs over wants, mauubos lang ang pera mo. Kung wala kang malinaw na savings goal, parang naglalakbay ka ng walang direksyon. Hindi mo alam kung magkano o para saan ka nag-iipon. Kaya imbes na seryosohin ang pag-iipon, nagiging pabarya-barya lang. Kailangan ng specific goals. Pang-emergency ba ito? Para sa bahay mo? Maliit na negosyo ba? O retirement mo? Kapag tumaas ang sweldo, kasabay din ang pagtaas ng gastusin. Mas magandang phone, mas mamahaling kape, mas bonggang lifestyle. Ang tawag dito, lifestyle inflation. Imbis na idagdag sa ipon ang extra income, nauubos agad sa upgrade. Kaya kahit lumaki ang kita, hindi lumalaki ang ipon. Kahit gaano kaganda ang plano mo, kung wala kang disiplina, mauuwi pa rin sa wala. Ang pag-iipon ay hindi one-time effort, kundi habit na paulit-ulit. Kailangan ng consistency at self-control. Kung hindi ka marunong mag-stick sa budget mo, mauubos din lahat ng kita mo. Kung isa o higit pa dito ang dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon, huwag mag-alala. Ang importante, alam mo na ngayon ang problema at may chance kang baguhin ito. Tandaan, maliit man o malaki, basta consistent, siguradong lalaki rin ang ipon mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at gusto mo pang matutunan kung paano mag-ipon at mag-handle ng pera ng mas matalino, huwag kalimutang i-like ang video
mag-subscribe sa channel at i-share ito sa mga friends mo. Baka sila rin kailangan ng ganitong tips. Hanggang sa susunod na video, peace!